Samantala, muli nating makasama si Presidential Communications Operations Office Secretary Sunny Coloma para sa karagdagang detalye ng mga balita. Magandang tanghali pong muli, Secretary Coloma. Si Habiba po ito. Magandang tanghali sa iyo, Princess, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Alright, Secretary, may idea na po bang inyong opisina kaugnay po sa mga schedules ng campaign sorties po ng Team Pinoy kung saan po dadalawang Pangulo? Ang sinabi po ng ating Pangulo ay lalawak siya sa most, no? But at all of the sorties, sapagkat gusto naman po niyang may pagpatuloy yung kanyang trabaho, no, bilang Pangulo. At lilimitahan po niya, pero doon po sa pinakamahalagang sortie sa mga strategic locations po, no, ay tiyak na sasama siya sa Team Pinoy. Alright, Secretary, ano naman po yung view po ng Pangulo, no, kaugnay po sa kampanya ng una, which is figure po dito ay si Vice President Binay? Yan naman po ay bahagi ng isang masiglang demokrasya, no? At ang pagpapasya po kung sino ang mas epektibong nagkakampanya at kaninong mensahe ang mas makabuluhan at mas katanggap-tanggap, yan po ay pauubaya na ng Pangulo at ng Team Pinoy sa pagpapasya ng ating mga mamamayan, no? Dahil po sa ating demokrasya, ang mga mamamayan po ang pinakamay kapangyarihan. Alright, earlier po nung nag-start na po yung campaign period, Secretary, is nagkaroon po ng sinasabing konting tampo itong una sa mga common candidates at sinabi nga po na pwede po na tanggalin po itong mga common candidates. Ano po yung pananaw ng palasyo dito po sa mga common candidates na ito? Ang batid po namin, ang mga kandidatong pong ito ay unang pasyang sumama sa Team Pinoy, no? At nung sumunod po doon yung desisyon noong una coalition na sila ay ituring din na kandidato nila at yung tinagurian ng candidates. Yan po ang posisyon namin hinggil dyan. Alright, Secretary, may iba naman po tayo. Pumunta naman po tayo dito sa mga Semirara victims po, no, ng Semirara Mining Corporation. Ano po yung mga tiniyak na tulong, di ba po, mayroong pong tiniyak na tulong sa kanila at po sa mga pamilyang namatayan. Pero ano po yung mga tulong na ito na inilaan po at inihahanda po ng ating gobyerno? Pinatasan na po ng ating Pangulo ang National Risk Reduction and Management Council na siyasatin ang investigasyon at tukuyin po, no, kung ano ang mga karampatang aksyon bilang tulong sa mga pamilya na naging biktima, no. Ito po ay standard operating procedure na sinusunod ng ating pamahalaan. Bukod po dyan, si Energy Secretary Jericho Petilla ay nagsasagawa po ngayon ng isang ocular inspection doon mismo sa mining site, no, sapagkat importante po sa atin yung kaligtasan ng mga manggagawa dyan sa lugar na yan. Titiyakin po natin na mabigyan ng karampatang tulong ang mga pamilya ng mga namatugatan at bukod po dyan, ang pinakamahalaga ay yung safety ng mga manggagawa dyan. Alright, Secretary, nasabi po na isa po sa mga minero na isa po sa dahilan kung bakit daw po gumuho itong lupa is because po sa 2 araw po na matindi po yung pag-ulan. Ngunit nasabi po ng Pangulo na surface mining nga daw po itong sa Semirara, pero bakit pa rin daw po ito gumuho? May nakuha na po ba kayong kasagutan dito? Wala pa kaming ulat hinggil dun sa partikular, no, na naging sanhi ng landslide na yan, Princess, no? Pero ang aming tinitiyak ay yung kaligtasan, no, na dapat ay pinatutupad yung mga karampatang safety measures, no, at batid naman natin ang patakaran po ng ating pamahalaan ay responsible mining. Hindi po papahintulutan yung mga practices na hindi ligtas at naglalagay sa panganib sa buhay ng ating mga manggagawa. Alright, Secretary, panghuling katanungan na lang po, no? May nakuha na po bang impormasyon ang Pangulo mula po sa IRRI na binisita niya kaugnay po ng ating Food Staple Sufficiency Program? Ang pakay po ng ating Pangulo doon ay para alamin ang mga pinakahuling teknolohiya at kung paano po nakikipag-ugnayan ng ating mga autoridad sa Department of Agriculture upang matutunan po ang mga pinakamainam na productivity measures, no, para po maitaas ang antas ng ating rice production, no, at productivity per hectare.
sapagkat ang layunin po natin ay matamo yung tinatawag na food security, at magkakaroon lang po tayo ng food security kung sapat ang ating na-harvest mula sa ating tinatanim, at magiging sapat po ito kung natuturuan ng ating mga magsasaka ng pinakahuli at pinakamakbago at pinakamoderno at epektibong paraan ng pagtatanim at pagpapatubo ng palay at pag-harvest po, no, nito sa ating bansa. Alright, maraming salamat po, Secretary Coloma, at hanggang sa susunod po. Magandang araw.